Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind it. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the Hi, this is Attorney Larry Gadon. Mga katropa, palagi kayong manunood ng itong Report to the Nation. No? Ito ay weekly media forum ng National Press Club. At lahat talaga ng inyong mapapakinggan dito ay siguradong mga importante at mahalagang impormasyon. Maraming salamat. Ang mga nanunood ng Report to the Nation ay hindi bobo! Ayos. Ano intro? Intro. Welcome to the... Intro, yung ano? Well, thank you. Good morning. Hello, and good morning. Magandang umaga muli sa inyo lahat at welcome po sa ating edisyon ng ating Meet the Press, ang ating Report to the Nation. Ito po yung weekly na media forum na hatid sa inyo ng ating National Press Club. Well, sa kanan po ng ating, ng ating main host, ang regular host ng ating forum, si kasama Paul Gutierrez. Si Paul Gutierrez na yun ay nasa Nueva Ecija, I understand, because induction ng ating mga kapatid dyan sa Nueva Ecija Press Club. Kaya ang inyong pong host na si kasamang Paul, si Pangulong Paul ay nandyan. Kaya ako muna, pansamantala, ang magiging host ngayong umaga. Ang inyong kuya, ang inyong ka-senior, ang inyong past president, Rolly Lakay Gonzalo. At sana po siyempre ng ating mga kasamahan sa National Press Club, we would like to welcome you to today's Meet the Press Report to the Nation Forum. Salamat muna sa ating mga kaibigan sa DNR, sa PAGCOR, sa SMART, at MX3. Sila po yung ating mga tagapagtaguyod sa ating regular na weekly forum, ang ating Meet the Press ng National Press Club. So, inantay natin ang ating mga kasamahan na pumasok na sa ating waiting room. Pero andito na. Nasa waiting room natin ang isa sa ating mga guests ngayong umaga, ang aga. Batang-bata, gwapong-gwapo, kahanay ng mga puging. Kumbaga, kasama ito sa grupo ng mga bagets ng mga mayor. Si Vico ng Pasig, si Mayor Isko Cois ng Lungsod ng Manila, at pero ang guest natin ngayong umaga ay si Mayor Rex Gatchalian ng Lungsod ng Valenzuela. Good morning, Mayor. Thank you. Lakay, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng kasama natin dito sa ating forum. Thank you for having me. Thank you sa National Press Club for inviting me for this morning's forum. Well, thank you. Well, ano ngayon? Ang mga hinahanap ngayon mga guests ay mga mayors, mga LGUs. Kasi lahat po mga LGUs ngayon nagkukumahog. Nagkukumahog para sa paghahanda, para sa pagdating ng bakuna na panlaban natin sa COVID-19. Good morning muna kay Direk Joey Venancio, nasa linya na natin. At yung ating mga kasamahan sa media, pati yung ating mga iba't ibang mga kinatuan ng iba't ibang mga iba't ibang mga media organizations sa Metro Manila, ay inatin din natin na makapasok na sa ating guest, sa ating waiting room para sa ating Meet the Press Forum ng National Press Club. Good morning, Direk Joey. Morning. Good morning, President. Okay. Thank you. Okay, simulan na natin kay Mayor Rex Gatchalian ng Lungsod ng Valenzuela. Kamusta preparasyones natin, Mayor Rex? Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club. Una,
where you get magandang only tanong the yan, news very and timely. Alam information naman natin yan. that truly Like I said, matters. pinag-uusapan talaga ngayon, Direct no? from the Everybody personalities wants to go back behind to it. normal, kaya vaccine ang Join nasa us top of every mind, week for discussion Una, of the kasama tayo issues dun sa that third affect line our ng nation LGU na and naka- our future. purchase This program through is a production tripartite of the agreement National with Press the Club of the Philippines AstraZeneca in partnership with para sa Valenzuela City. the Strategic Ang in-order Communication natin, and Information Service, 640,000 doses. Department of Environment and Natural 320,000 Resources, individuals. Bakit Philippine 320,000? Amusement and Yan Gaming yung Corporation, numero na 70% Smart ng adult Philippines, population natin. and Tandaan nyo, MX3. sabi nila 70%, more or less, meron ka ng herd immunity. Kaya yan yung number na na-target namin. So nakapag-order na tayo, nakasama tayo dun sa purchase agreement. Ang next na pinagkaabalan namin by this weekend, i-up na natin yung portal natin for pre-registration. Kung matatandaan nyo, marami sa inyo nagsulat about yung QR code system ng Valenzuela for contact tracing. Yeah. Universal na kasi yun eh. Lahat ng mamamayan namin may QR code para sa contact tracing. Hindi ka makakapasok sa establishment pag wala kang QR code. So given na may database na kami doon, ang gagamitin natin, that same database, those same passwords and credentials, yun na rin ang password mo para makapasok sa registration ng vaccination program and i-up na natin yung portal na yun. So the same database. And then we've also identified 17 inoculation sites across the city. We also started recruiting mga registered nurses kasi alam natin sila lang yung authorized na mag-inoculate ng tao. So meron kami pero kukulangin kaya nagre-recruit tayo ng 100 pa na mga registered nurses. Storage facility, napaulat kapon sa balita na meron na kaming kausap at nandito lang siya sa Valenzuela. Ang storage facility na to in Estrellas Cold Storage has been in business for 35 years in the city at expertise nila tong cold storage movement. Kaya nila hanggang -22. So tama-tama, kung papasok man tayo doon sa Moderna, kakayanin nila yon. And then lastly, ginagawa na natin yung ating education plan kasi importante ito eh. Kasi second half pa ng year dadating yung bakuna, importante na education na bibigyan na natin ng sapat na impormasyon ang ating mga mamamayan bago pa dumating yung bakuna para pagdating ng bakuna, lock and load na tayo. So in short, all preparations are moving along as we speak. Okay. Pwede ba, tanong ko, Mayor, kung ano ba brand? Hindi po pwede Pwede. AstraZeneca. Kasama tayo doon sa tripartite agreement na pumasok ang local governments. AstraZeneca tayo. Bakit hindi nyo napili ang AstraZeneca? Ayaw nyo ng Sinovac? Hindi naman sa ganon. Kami naman kung ano ang sasabihin ng FDA, susunod rin lang kami. Pero nagkataon kasi in AstraZeneca, meron silang supply for the second half of the year. Pangalawa, kung tatandaan nyo, yung iba kasi ang hirap ng 90, below 80. Ito, normal refrigeration lang, pwede na. So, madali sa logistics namin. And then, number 3, yung published price niya, siya pinakamura. Ang average costing nga niya, parang nasa mga dyaryo, 500 pesos lang para sa 2 shots na. So, mas maganda yung money is worth natin dito. And of course, it's a reputable brand. Yes. What about yung efficacy, Mayor? Ang efficacy niya mataas rin. 4%. And then when you get the booster shot, aakyat ng 90 to 94%. So maganda-ganda rin yung efficacy niya. But hindi yan ang prioritize ng IATF at sa Seneca. Yan pala, mura. Lakay, hindi sa hindi. Katatandaan nyo, hindi naman kami makakabili nito pag hindi kami pinahintulutan ng pamalang nasyonal ng IATF at ng DOH. Ang signatory ng AstraZeneca na tripartite agreement is the IATF and DOH. Kumbaga sila ang gumawa ng framework o ng gabay para hindi kami magkamaling mga LGU. Kasi sa dami niyan, gusto nila coordinated yung efforts natin. So to be fair about it, they paved the way for us to be able to purchase AstraZeneca. Pero Mayor, yung binabanggit nyo na you were able to purchase yung amount kanina binabanggit nyo, hindi pa talaga purchase ito, di ba? Ano pa ito? Kumbaga, order pa lang for, reservation. Pero kung tatanungin mo kung nagbayad na kami, hindi pa. Okay. Wala pa naman kasi. So, it's a firm order though, governed by that tripartite agreement signed by the national government. Kung matatandaan nyo, alam ko nandun kayo, last week nagkaroon ng ceremonial signing, di ba? Yes. Una yung private sector, then yung LGUs. Ito na yun. So,
firm order na yan. Hindi yan maaring magbago pa, more or less. Kailan naman ang dating? Next Second question. half of the year ang usapan, mula July hanggang December. So, Hindi, posible. mukhang matagal pa yata. Ngayon, kung second I half think, of the year, Lakay, ang problema kasi, June or July. July onwards. Laki ang problema kasi nababasa rin natin sa periodiko, sa buong mundo nagkakaagawan, nagkakakulangan eh. Everybody wants their doses now. So, I think kung di ako nagkakamali, sa accessibility sa local government, ito na yung pinakamabilis. Sa ang pangako naman nila, pagpapadala rin sila sa mga local government. Okay. Binabanggit yung nag-aagawan. Nag-aagawan, baka magkukulang, no? May pagkakataon pa ba na itong order natin may tsapera, Mayor? Palagay ko hindi na kasi nagpirmahan na kami. Yung tripartite agreement, pamahalang national natin ang pumirma, DOH at IATF at AstraZeneca. Palagay ko hindi nila na babaguhin to. And remember, doon sa launching, mismong ambassador nila ang nandun at yung country president. Yan ba sa tripartite agreement na yan may penalty ba ang hindi makasunod? Actually, yung tripartite agreement, ang signatory doon pamahalang national, IATF, DOH, and lahat to governed by Commission on Audit Rules. Kasi katulad namin, papadala rin namin sa COA namin yon. So makakasigurado tayo na it follows and conforms with the national government guidelines. Kasi sila na nga ang signatory in IATF na eh. So alam naman nila yung mga provision ng batas hinggil sa DOH, hinggil sa mga bakuna. Okay. Babanggitin ko lang in passing, bago magtanong si Direk Joey Venancio, nasa linya natin, pumapasok na sa ating waiting room ang isa sa ating mga guests, si Congressman Ed Salagman ng Bicol. May na konti, punta natin siya. Joy Boy, Direk Joey, magtanong ka muna kay Mayor. Ang ganda ng background mo Puro bulaklakin. Buti na, pare. Good morning. Good morning kayo, Mayor Rex. Mayor, few months ago o few weeks ago, I understand na naging matinding labanan ninyo ng ITF. Valenzuela, napaluhod ninyo. Kumusta naman po ngayon ang laban ninyo doon sa PLDT sa Converge? Actually, to be very honest with you, bago pa yung NLEX, mas nauna na yung PLDT at saka yung Converge at saka Globe and Smart na kinakalampag natin. Ang dami kasing reklamo, kayo mismo, palagay ko, biktima kayo na itong mga utility na to eh. Siguro hindi lang na-highlight kasi nga, siguro marami nang, kumbaga, na-desensitize na tayo. Nauna pa sila. Ngayon, natapos yung NLEX, sila pa rin ulit yung kinakalampag natin dahil sa daming complaint. Nangako sila, may mga ginawa silang mga hakbang para to make their end of sales or after sales na services better. To be seen yan kung mag-i-improve. Pero kasi ang difference nito, pinag-aaralan namin, pag sinara ko yung opisina ng PLDT sa Valenzuela, lalong lalala yung sitwasyon kasi wala na makakaresponde. To be honest with you, gustong-gusto ko nang turuan rin to ng leksyon sa pamamagitan ng pag-revoke ng kanilang business permit sa lugar, or suspend. Pero ang problema natin, pag nagsara yung kanilang physical office, pakalalong magalit yung mga mamamayan namin dahil wala na silang mapupuntahan. Kaya sa punto na to, patuloy natin kinakalampag, pero nag-iisip tayo ng paraan na mas masakit, na hindi lang pwede puro verbal, kundi talaga mararamdaman nila katulad ng naramdaman ng NLEX. Very good. Tanong ko nga lang para, Lakay, kay Mayor Rex, yung tungkol sa AstraZeneca, kung pwede ba malaman natin may sa publiko niya kung magkano per dose yung kuha nila? Actually, lahat kami pumirma kami ng non-disclosure agreement, no? Pero ito ang kaya ko sabihin sa inyo. Yun na ang pinakamura sa merkado dahil dumiretso tayo mismo sa AstraZeneca. Wala na tayong dinaanan pa kung kanino-kanino, diretso tayo sa manufacturer. Pangalawa, para sa kaalaman ng lahat, yung mga kontrata na yun, papadala namin sa resident COA auditor ng Valenzuela. So pwede nilang suriin, pwede nilang tignan, at pwede nilang i-red flag kung may mga issue silang makita. Okay. Wala kayo na. Pero ang average, Joey, ang average purchase price ng AstraZeneca na publish nila 500 pesos. Yes, So to speak, yung nakuha ng local government ang pinakamababa na sa merkado. Very good. Alam pa naman yata tayo natatanggap na report, Mayor Rex, na merong adverse effect. Yan nga. Alam nyo, Wala pa. Wala pa, pero sana wag na, no? Kasi syempre, whether isolated to, Lakay, or hindi, it affects the
confidence level ng mga mamamayan natin, di ba? Siyempre, may agam-agam na nga sila, makakarinig pa sila ng ganitong mga kwento or storya or reports. Medyo baka lalong maapektuhan. Ang mabigat dito, hindi naman yung rollout, ang mabigat dito yung trying to convince our citizenry to sign up kasi nga medyo may agam-agam sila sa mga bakuna. Ang next question, ikaw ba, Mayor Rex, ready na magpaturok? Lakay, kung hindi nila tatawagin na VIP vaccination yon, ako sana ang number 1 dito sa Valenzuela. Walang problema sa akin yon. I'm ready to be the first client of the local government. Okay. Mayor, magkape ka muna, siguro. Break ka muna sandali. Magkape ka Sige. muna. Papasukin lang namin si... Mag-mute lang ako at Congressman. saka mag-stop video lang ako. Ba't nandito lang ako? Okay, sige. Babalikan namin mamaya. Si Mayor Rex Gatchalian. Andito na si Congressman Ed Salagman, isa sa mga veteranong legislators ng ating mababang kapulungan. Mukhang hindi kumpleto ang Kongreso pagka wala si Congressman Ed Salagman. Napakatalino, veterano na legislator natin all the way from Bicol. Kong Edsel Lagman, magandang umaga. Morning, Mayor. Mayor tuloy. Congressman. Magandang umaga. Thank you, Congressman. Salamat. It's nice to see you. At mukhang maganda yung background mo. Ikaw ba ay nasa Bicol o andito lang? Nandito ako sa Quezon City. Okay. Well, sige. Subukan natin agad ang pag-ipagdahan kay Kong Edsel Lagman. Kong, ang pinakamainit na issue ngayon sa Kongreso, yung charter change. Bago nung ating UP, D&D Accord. Ano ba ang feedback sa Kongreso nitong charter change? Ilang administrasyon na ang talagang nagsubok na magkaroon tayo ng charter change pero walang nagtagumpay. This time, may mangyayari kaya, Kong? Wala sa palagay ko ay kapares ng mga previous attempts ay palagay Yes. ng mangyayari. Ako mismo ay tutol dito sa panukala na amendahan ang economic provision ng ating saligang batas sapagkat ang proseso ay mali at walang merito ang proposal. Ito ay yung proseso ay sinasabi ko askal sapagkat Askal ibig sabihin, asukali? sapagkat nga ang binibigyan ng karapatan mag-amyenda ng detalya sa economic provision sa ilalim ng mga statement na unless otherwise provided by law ay akseso sa paparaan ng simpleng legislation. Okay. Ito ay bawal sapagkat hindi ito kasama doon sa tatlong proseso pag-amenda ng Constitution. 1, by Constituent Assembly, 2, by Constitutional Convention, at ang pangatlo by People's Initiative. Kung ang ating gagawin lang ang amenda ng saligang batas at ilalagay doon sa amendment ay yung katagang unless otherwise provided by law, ang gusto sabihin nito, ang mag-aamenda talaga, magbibigay ng detalya, mag-filling the blanks ay ang Kongreso through an ordinary legislation. At ito hindi kasusog sa ating saligang batas under Article 17 of the Constitution. Sinasabi ko rin walang merito sapagkat hindi naman hinihiling ng mga prospective investors na amendahan ang economic provisions ng ating saligang batas. Sa lahat na pag-aaral, kapares ng United Nations Conference on Trade and Development at yung Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, at yung World Bank mismo ay nagsasabi na hindi kasama doon sa mga determinants parang ma-encourage ang pagpasok ng foreign direct investment ang amendment of the Constitution. Ano ba ang mga factors na nag-i-encourage o nag-discourage ng pagpasok ng foreign investment? Una, ease of doing business. Pangalawa, itong predictability of government policies. Pangatlo, stability of the government institution. Pang-apat, infrastructure development.
Lima, cost of power. Pang-anim, yung internet speed na halos kulila tayo sa Asia. Oo. At yung incidence of corruption at yung transparency of government procurement at yung availability of labor skills and the rate of wages. Wala dito sa siyam na to na ang factor na kailangan amendahan ng saligang batas. Mm. At ito na ating mga economic provisions na to ay nagbibigay ng proteksyon sa Philippine posterity. Mm. At huwag natin i-alienate ang ating mga economic provisions na ito. Pag-aralan mabuti at huwag lang gawin na ang isang komitiba sa mababang kapulungan ay isang Constituent Assembly. Bawal yan. Mm. Tama yan. Sapagkat ang Constituent Assembly, congressmen and senators. At hindi pwede ang isang komitiba na hindi kasama ang mga senador ay pwede sabihin na ito ay Constituent Assembly. Okay. Well, Kong, on so many occasions, kahit nung bago-bago pa ang ating presidente, Duterte, ay talagang napakinggan natin na siya nagsasabi na talagang gusto niya mangyari, magkaroon tayo ng talagang pagbabago sa ating saligang batas. Sa ating timetable, meron na lang 1 year. More than 1 year ang ating presidente. So, hindi mangyayari ito. Yun is term na magkaroon tayo ng pagbabago. You're saying, alam mo, Rolly Lakay, yes, sir. hindi nagtatagumpay itong mga efforts para maamendahan ang saligang batas. Sapagkat ito ginagawa kung malapit na matapos ang isang administrasyon. At may suspicion ang tao na baka may ibang agenda. Okay. ano yung ibang agenda na binabanggit niyo? Kong, yung bang inisip nyo, Palagay ko, inisip ko? Palagay ko, mga political agenda. Kaya, ang tao na. Pero ito, pag ito ay sinimulaan sa start ng isang administrasyon at mayroong panahon idibating mabuti ang mga pros and cons ng mga pag-amyenda o proposals, palagay ko mayroong pag-asang magtagumpay ito. Ayun. So, you're saying... Pero kung economic provisions ay amendahan, ako ay tututol at any time, at any point in time, sapagkat iyan ay hindi kasama sa mga factors na nag-iikaya o nag-iing. So, sa lahat ng mga naghahangad, you're saying, Congressman, antayin na natin yung susunod na administrasyon, gano'n ba? We'll wait for the next administration. Well, depende kung anong mga proposals to amend the Constitution. Sapagkat ang Constitution natin ay more than 30 years old na. At baka kailangan ng ma-amendan ang certain provisions o liwanagin ang ibang provisions. Pero ito ay kailangan pag-aralan mabuti at sa simula pa lang ng isang administrasyon, gawin na ang hakbang sa pag-amenda ng saligang batas. Okay. Thank you, Kong. At yung ating mga kapatid sana buhay, yung ating mga kasamahan sa media na gusto magtanong, paano ba, Casey? Magtasal ng kamay? Magtaas lang ng kamay kung gusto niyo magtanong. Well, sanay mo na. Direct Joey, papasukin ko muna ito si Congressman Lito Atienza. Nasa linya na natin. At siguro, initial na reaction naman doon sa pinag-usapan natin sa chat to change. Lito, good morning. At welcome sa ating Meet the Press ng National Press Club. Morning. Mabuhay at magandang umaga sa inyo lahat. Thank you for joining us. Thank you for inviting me. Yes, sir. Importante na nandiyan kayo kasi mga veterano ang makausap natin. Ano mo sabi nyo sa 30 days na pinag-usapan? Kong? Lakay. Yes. Ako'y earlier, ang aking pananaw dyan ay kontra ko sa anumang pagbabago sa antisaligang batas. So for the past two congresses, hindi po naman natutuloyan sapagkat valid naman yung pagkontra namin.
Pero ngayon, sumasang-ayon ako na kailangan buksan na natin uli ang usapin pagbabago ng mga economic provisions sa ating konstitusyon. Dahil nga sa pandemya. Sabi nila, huwag daw pag-usapan because of the pandemya. Ang Yes. sabi ko naman, because of the pandemic, we should now talk about the economy. And let's find out how we can help open up the country for more capital to flow in. Dahil kung hindi tayo makakabangon. It may take 3, 4, 5 years bago tayo mag-normalize economically. Pero kung tayo magiging attractive sa foreign money coming in, at marami talaga tumitingin sa Asia ngayon. Pero ang masakit na katotohanan, hindi nagpupunta sa Pilipinas. Lumalabas ng Pilipinas, nagpupunta sa Thailand, nagpupunta sa Vietnam. Even Myanmar is attracting now foreign capital. We should compete in getting part of this money to help the economy again be restored at makatulong tayo sa mga naghihirap na wala ng puhunan, na wala ng negosyo, na wala ng trabaho. How do we handle this? Ayuda na lang tayo ng ayuda. Utang na lang tayo ng utang. Kailangan buhayin natin ang ekonomiya, and I look at it this way. The provisions of the Constitution should now be looked into and reviewed and possibly reformed para po naman maging kaiga-igaya sa mga namumuhunan na panlabas. Okay, very quickly, Kong Lito, ang tanong mayroon pa ba tayong panahon to do that? Do we have time to do that? We will Pero always find time. We will always have time. Maski na ano pa ang haba ng panahon, kung talaga hindi natin naasikasuhin ng trabaho, kukulangin tayo. Pero kung talaga ito'y aaraw-arawin natin, pag-aaralan natin, alam naman natin kung ano dapat gawin. Matatalino ang ating mga mambabatas, matatalino rin ang taong bayan. So therefore, pag pinagsama-sama natin ang pagkakaisa at pagtutulungan, makakabuo tayo ng pagbabago. Okay, Direct Joey Venancio, go ahead with your question. Kay Kong Lito Chansa, go ahead. Good morning, Mayor, Congressman Atienza. Pwede, balik natin na Mayor. Gusto nyo pagbabago na gustong i-ano doon sa ating saligang batas? Ano? Anong mga pagbabago pa ang gusto ninyo na? Unang-una yung batas na nagbabawal ng mga dayuhan ay hindi makakabili ng lupa. Yan pinaiiral natin yan for the past so many charters, magmula noong 1935. And hindi na ito uso ngayon Ang lupa hindi naman na ilalabas ng bansa Ang kailangan natin yung salapi nila. At yung encouragement. Magnegosyo kayo rito. You can buy land here. You can own land here. And you cannot take out the land. And definitely, we will also think of ways and means to make sure that your capital remains in the Philippines. At hindi yung kikita kayo rito, lalabas lang nyo. Iuwi na naman yung sa inyo. Hindi, paikutin dapat ang pera dito. Parang yung ginagawa ng China. China is doing this. You cannot invest in China and bring out your profits after making a lot of money. In fact, Chinese government will even allow the granting of land to investors who need land. Tayo hindi naman natin pamimigay lupa. Ibebenta lang. At sa ngayon, nangyayari naman to Joey, hindi naman talaga nasusunod itong natuturuan lang ng korupsyon ng ating mga negosyante. Why? How? Bibili ng lupa sa pangalan ng Pilipino para wala silang violation, nagkakaroon tuloy na problema afterwards. Itinatakbo ng Pilipino yung lupa, yung titulo. Ang dami ng storyang ganyan na dumaan sa kamay ko. And it's about time we really open up and think about it seriously para mabawasan ang corruption at magkaroon ng pagkakataon sa negosyo ng maluwag ang mga dayuhan. Medyo umaangal yata dyan yung Senado, no? Si Senador Franklin Drilon na few days ago, sinabi niya na mukhang initsyopuera sila dyan sa chat na yan. Ano po ba yun? Alam mo, magkakaiba siyempre kami ng pananaw dito Lalo-lalo na yung may mga kliyenteng mga bilyonaryo. Ang kukontra dito sa Chacha on economic provisions, yung mga in control today.
Kung ikaw ay bilyonaryo ngayon, may control ka ng mga lupa sa Pilipinas, may control ka sa lahat ng bagay sa Pilipinas, gusto mo ba makapasok pa rito mga foreigners? Hindi na. I will protect my position with everything I have. Kaya ako, inaasahan ko, maraming senador, kukontra dyan. Maraming congressman, kukontra. But in the end, we can form a national consensus at yun ang ating susundin. Yung debate, okay lang yan eh. Dahil kailangan talaga magkaroon ng maayos na pagtatalakay dito, masusing pag-aaral, at busisiin natin lahat ng anggulo para naman ang interest ng bayan ay mabigyan natin ng proteksyon. Pero to close our mind like we used to do, palagay ko hindi na tama yan. Because we need to revive the economy and local capital will not be enough. Utang na lang tayo ng utang ang gagawin natin dito. Okay. And meanwhile, there are ways and means to attract foreign capital to come into the Philippines. Okay, kung Lito, yung time frame po, sa tingin niyo po, within how many months nyo may patupad itong charter change just in case? Sa tingin ko pag tinrabaho namin to with bright minds like Edsel Lagman, masusing maganda yan, bubusisi yan. And I like it that way. Para yung talagang tama ang masusunod sa paggawa ng batas. Pero pag inupuan namin to, tinrabaho namin to, nag-concentrate kami rito, in a period of 3-4 months, mabubuo namin yung batas. Tapos, pwede natin dalhin sa taong bayan to either earlier or kasabay na ng eleksyon sa 2022 para makatipid tayo kung gusto natin magtipid. Pero kung ako masusunod, dalhin na natin agad sa taong bayan to para the impact will be felt immediately rather than suspended pa until 2022. Alakay, ikaw na. So you're saying, Congressman, na pwedeng gawin kapag ka economic provisions na ang pag-usapan, wag political. No? Kasi pagka pinasukan ng political, doon naging controversial itong ating issue ng charter change, di ba? Tama. Okay. Ako, ang commitment ko is to participate, support charter change on economic provisions. Pero kung pag-uusapan ng politika, Yun na nga. mapanganib yan. Biligros yan. And I already warned everyone, pagka politika pag-uusapan, don't even look at me. Dahil hindi ako sangayon dyan. I will always resist Yes. political changes done by us, politicians. Yes. Quick reaction mula kay Congressman Edsel Lagman. Edsel, reaction. Well, Go ahead. unang-una, ang pagbasura ng restrictive economic provision sa ating sariling batas ay hindi ang bakuna upang buhayin ang ating ekonomiya. Kaya ng pamalaan, yung mga factors which encourage or discourage the entry of foreign investments na nasabi ko na kanina, susok sa empirical na pag-study ng reputable international organizations. Pangalawa, hindi naman kailangan mag-ari ang dayuhan ng lupa upang ito ay maging productive. Meron tayong alternative modes ng at hindi linilipat yung pag-aari sa mga dayuhan. Kahit ang mga dayuhan, ang sabi nila, mas mabuti na itong long-term leases sapagkat hindi masyado malaki ang kapital rather than buy lands and own lands in the Philippines. Pangatlo, ay hindi natin pwedeng gawin ang isang batas upang amendan ang saligang batas. At hindi naman pwede agad-agad yung dadalhin natin yung batas sa taong bayan. Kailangan meron tayong sinususog na proseso kapares ng Constituent Assembly na ito ay pagpupulong ng mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng mga senador. Babagitin ko lang, yung ating mga kapatid na buhay na pumapasok sa ating waiting room. I-on nyo yung mga mga camera para makita ko kayo. Hindi ko nakikita eh. Saka para malaman ko kung kayo nang next na magtatanong sa ating mga guests ngayong umaga. Well, ang ating mga guests,
ulitin ko, si Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela, si Congressman Ed Salagman ng Bicol, at si Congressman Lito Atienza ng Lungsod ng Manila. Good morning sa ating mga taga-Radio 5, taga-TV5, mga taga-PTV4, si Grace Manyaga, si Merlin ng Remate Online. Medyo, ano yan eh, i-on nyo ang inyong mga camera para magkikita tayo. Para magkitaan tayo. Oo. Para malaman ko kung kayo na gustong magtanong, no? Sa ating mga guests ngayong umaga. Ang sistema nakikita ko, PTV4. PTV4. Go ahead. Meron ka tanong? PTV4 o si Merly ng Remate? Merly, Remate. Go ahead. Nahirapan tayo sa ano eh. Connection. Pinag-usapan natin ang connection eh. Nagkakahirapan eh. Merly. Yan. Nakamute ka, nakamute. Later po, sir. Hindi pa po ako ready. Kapapasok ko lang po. Ganun ba? Ganun ba? Sige. Sige. Medyo tumimbre na kayo pagka kayo gusto na magtanong, ha? Yung mga taga PTV4 at yung mga taga TV5, Radio 5. Kung ano man ang, kung sino man ang nakaready sa inyo na magtanong sa ating mga guests ngayong umaga. Si Congressman Lito Atienza, si Congressman Ed Salagman, ng lungsod ng Valenzuela. Alright. Joey Boy. Go ahead. Sige, may tanong ako kay Congressman na Lagman, kay Edsel, ang veterano niya sa Kamara. Sige. Kung para ba sa'yo, ano bang kabutihan dito sa charter chains, na makakaano sa ating naangkop para sa panahon ngayon? May mga gusto ba kayong amendahan dyan o at least na lang tayo? Sa ngayon, itong tinutulak na pag-amenda ng restrictive economic provisions ay palagay ko ay hindi tama. Nasabi ko na kanina, mali ang proseso at kulang ang merito. At Okay. hindi ko na uulitin yung mga sinabi ko. Kung meron tayong pag-aamenda ng statutang batas, gawin na natin to sa simula ng bagong administrasyon upang merong mahabang panahon pag-usapan ito. Kung Edsel, ano yata yung sa tingin ko yung kasi bawat administrasyon mayroong gusto magkakaroon ng gusto nila yung charter change gusto yata nilang isingit diyan yung dagdagan yung yung termino nila. Ano ba 'yon? Term extension. Term extension. Yes. Ay, sa palagay ko, iyan ang suspisyon ng taong bayan. Kaya sila ay opposed dito sa charter change. Pero kung ito ay simulaan at the start of a new administration, palagay ko mag-iiba ang tingin ng taong bayan. Sapagkat kung patapos na ang turno at pag-uusapan ang charter change, talagang papasok sa isip ng tao na merong agenda ito na posibleng i-extend ang terms ng mga nakaupong opisyales. Pero hindi ko sinasabi iyan ang agenda. Iyan ay posible. Sapagkat pag itong Constituent Assembly ay tinawag na at nag-convene, wala na tayong control sa agenda ng Constituent Assembly o ng Constitutional Convention. Okay. Pwede ba mag-react doon sa sinabi ni Joey? Go ahead. Yes, Alam nyo, kung Lito. yung agam-agam at duda ng marami, justified yan eh. Kaya kailangan malinaw ang usapan. Ano ba agenda? Sabi ni Congressman Lagman, pag binuksan daw yan, usapang pagbabago, wala nang kontrol ang sino man. Hindi ako naniniwala ron. Ang taong bayan ang pipigil dyan. Kapag ka pinag-uusapan na ang politika at yung mga benepisyo namin, extension ng aming term, walang halalan, at nagreklamo mga katulad ni Lito Atienza, isisigaw ko yan at walang makakapigil sa akin. Even if I have to hold a one-man rally in Plaza Miranda, I will denounce it because I do not agree with it. And yun ang aking talagang sariling kondisyon, sarili ko.
I will participate in charter change for as long as there are no political issues to be discussed that will benefit us politicians. Yun ang aming tungkulin, yun ang aming utang sa inyo, at yun naman ang dapat pangatawanan namin. And I would expect Congressman Lagman, kasama ko dyan sa pagsigaw na yan sa bayan, kapag kaya na ginawa nila. And I don't think they will do it because up to this point in time, I will report to you, wala akong nauulinigang ganyan. Yan ay nauulinigan ko lang yan sa mga chismis-chismis doon sa mga vlogger, yung mga palagay ko, ahente ng mga oligarch ito eh. Remember this, the oligarchs today will always fight economic changes because they have made billions of pesos and billions of dollars under the present conditions. Why would they want any change? So magsasalita, maraming babanat, maraming magkukrusify sa mga katulad ko, pero paninindigan ko kung ano ang tingin kong tama para sa bayan na ang pagbubukas ng ating ekonomiya, mga negosyong bawal sa banyaga, transportation. Bakit natin hindi sila payagang pumasok sa transportation? Alam niyo, nakausap ko personal, mga potential investors. Sabi nga nila, pumayag lang ang Pilipinas, I can bring in 200 fast crafts, yung mabibilis na tumakbo mga nasasakyan natin between Hong Kong and Macau. I will bring in 200. Pumayag lang kayo at payagan nyo kami. Pero hindi. Kontrolado ng mga negosyante ngayon yung negosyong yan. And they will not allow foreigners to come in, no matter how beneficial it is for the people. Yung edukasyon, bakit natin pinagbabawalan ang foreign investment sa education? Hindi ba mas magandang tataas ang ating level of quality of education kung papasok dito ang Harvard, Cambridge, Oxford? Pero bawal ngayon yan. Hindi magagawa yan. Because the Constitution does not allow them to come in. Sa media, kayong nasa media, ayaw ba niyo pumasok dito yung mga malalaking korporasyon na foreign media companies para ang level ng trabaho nyo ay tataas din automatic. Yung sweldo nyo tataas din, ang kikitain nyo tataas din. Pero bawal sila. Pero sino ba may-ari nito mga media natin ngayon? Baka tamahan yung ilan sa inyo. Foreigner din ang namumuhunan. Meron lamang daming Pilipino. Yun ang sinasabi ko, natuturuan pa tayo ng korupsyon, buksan na lang natin. Harapin natin ang katotohanan. Walang masama na ang foreigner maging pumasok sa edukasyon, pumasok sa media, sa communication. Sino may-ari ng group? Sino may-ari ng smart? Sino talaga namumuhunan dyan? Andyan yung Singtel, andyan yung foreign, alam mo na. Sabi ko nga, ayoko saktan yung mga kumpanya ninyo. Pero ang totoo, nakakapasok din ang pera nila in a very illegal, surreptitious, hidden way, nakukurap pa ang ating lipunan. So let us open up and deal on the table, not under the table, para po naman makinabang ang tao at hindi yung mga oligarch na ngayon namamayagpag. Kontrolado nila ang lupa, kontrolado nila ang komunikasyon, kontrolado nila ang lahat. Si Juan de la Cruz, matagal na pinapangakuan. So today, let's deliver the promise of a better life. Okay. Okay. Joey? Wala. Tatanong ko kay Kung Lito. Kung Lito, kayo ba handa na magpabakuna? Ako? Pagka nagpabakuna ka na, papabakuna na ako. Pag nagpabakuna na, si Congressman Lagman, papabakuna na ako. Pero hindi ako mangunguna sapagkat hindi ko sigurado itong bakuna. Ako'y dalandala, nag-back siya. Okay. Disgrasya. Okay. Well, yung bakuna sa mga kababayan, sa tetanus, nagpabaog sa marami. So therefore, yung bakuna, hinay-hinay lang tayo. Okay. Pero huwag kayo magmadali dahil baka nagmamadali kayo sa problema. Tignan natin muna, epekto nito. Pagka safe, di magpabakuna tayong lahat. Pero kung gusto nyo maguna, walang dapat pumigil sa inyo. Si Lakay, pabakuna ka na.
Thank you, Kong. No? Bago tayo kumambyo sa ibang issues, ang next na pag-uusapan natin yung bakuna, maya-maya. Pero sa chat and change pa rin, may lang nagtanong sa akin dito, Barkada. Pakitanong lang kasi sa dalawang magigiting na congressman tungkol sa issue ng anti-political dynasty. Yan daw dapat na isaalang-alang kapag magkaroon tayo ng chat and change. Yung pagbura ng mga political dynasty sa Pilipinas. Ano man sabi yung dalawa? Unahan natin si Call ito. Ikaw muna. Ako na sasagot dyan. Yes. I agree with it. Kailangan talaga ipasa namin yung batas na yan. Okay. Kaso hindi pumasa-pasa. Bakit? Lahat ng politiko merong, yun ang sinasabi ko. Lahat ng politiko maraming kamag-anakan na nasa politika rin. Ang ginagawa nila, gagawa sila ng panukalang batas na talaga napakaigpit. Relatives of the third degree. Walang papayag dyan. Kaya hindi nakakakuha ng suporta. Kaya hanggang ngayon, nakabinbin. Pero if you ask me, ako mismo I agree. Kailangan may batas din mag-control sa pagpasok ng mga tao sa politika. Kung nandyan na yung nanay, andyan pa yung tatay, yung anak papasok sa Senado, everybody will be in the Senate. How many times have we seen that? Okay. Yes. Tama ba yan? Palagay ko, mali. Lalo na meron tayong provision sa konstitusyon. Pero hindi gumagawa ng batas ang Kongreso dahil maaapektuhan ng marami. Kaya sinasabi ko, pag political issues, huwag nating asahan ang CONAS. Dahil ang gagawa ng pagbabago mga politiko on political issues, makakaasa kayo na hindi gagawa ng batas yan contrary to their interests. Edsel, Pag politika na pag-usap, total overhaul, yes. kung tayo. Let us elect delegates who will hold the convention, uupuan nila, even if abuti sila 1 taon, 2 taon, at makabalangkas sila ng pagbabago sa political provisions ng ating saligang batas. Maraming dapat baguhin. I have no doubt. We need to reform the political provisions of the Constitution even. And Edsel, ikaw naman. improve our electoral processes. Pero kung natin gawin, huwag niyo ibigay sa amin ang kapangyarihan sapagkat mahirap naman yata pukpukin namin ang aming sarili sa ulo. Edsel, ikaw naman. Hindi naman kailangan ang CONAS upang meron tayong anti-political dynasty sapagkat ito ay inutos na ng saligang batas. Ngunit, ang sabi ng saligang batas, yung implementation ng ban on political dynasties ay kailangan gawin ng Kongreso sa isang batas. Ako ay sang-ayon na i-implement natin ang constitutional prohibition or ban on political dynasties. At kapag ito ay pinag-usapan na sa mababang kapulungan, ako ay magsasang-ayon sa gagawin na legislation. Ikaw ba, Kung Edsel, wala ka ba kamag-anak sa ngayon sa politika na nakaupo? Meron, pero kung meron ng political dynasty prohibition, ay mawag. Okay. Sige. Si Mayor Edsel, si Mayor Rex Gatchalian, nasa linya pa rin natin. So for those of you na gusto magtanong kay Mayor Gatchalian, go ahead. Ito sa dulo. Casey. Kabila. Sa dulo. Tukusin natin. Ma'am Cathy. Ma'am Cathy. Mukhang bagong gising. Go ahead. Sumasarap ang kwentuhan. Sumasarap na ang usapan. Go ahead, Cathy. Hello, good morning everyone. Lalo na po sa ating mga guests. Gusto ko lang po itanong sa ating mga guests. Kasi 'di ba alam naman po natin marami po tayong mga yung nandiyan sa Makabayan Block. And nakikita naman po natin yung mga dating mga kadre, mga sinasabi po nila. So tingin niyo po ba panahon na para either tanggalin yung party list or ipagbawal ang pagtakbo ng mga sangkot o kaanib ng makakaliwang grupo?
Yun po yung tanong ko. Can I react to that? Yes, go ahead, Kong Lito. Go ahead. Alam nyo, ang mapapayo ko sa gobyerno, kung meron kayong ebidensya talagang kasangkot sa illegal, at marami namang mga batas ngayon na nagde-define ano illegal political affiliation, political activities, ano organisasyon ng mga minamarkahang terorista, ano ang illegal na gawain. Kung meron kayong alam na congressman na sangkot sa ganyang klaseng gawain, don't look at the party list system as your solution to it. Hulihin nyo, arestuhin nyo, kasuhan nyo, demanda nyo, bulgar ninyo. Yan ang paraan. Dahil ako'y naniniwala talaga, even not only on this issue, the certainty of punishment, the certainty of arrest and punishment is the best deterrent to the commission of any crime. So kung meron talaga lumalabag sa batas ng party list at ng ating kongreso, edi hulihin, wala namang masamang arestuhin at kasuhan at ilahad ang ebidensya. So, sana karapat dapat na korte, hindi yung trial by publicity, hindi yung public humiliation, hindi yung ganun eh. Dapat yung talagang definitive punish those who are guilty. Dahil yung blanket accusation is not helping. It's only destroying people's faith in the party list. It should not be so. Hindi po kasalanan ng party list yan. Hindi po yan kasalanan ng provision on the party list. Yan po ipagkukulang ng mga may hawak ng kapangyarihan. Okay. Kay Kong Lagman po. Paul Sel. Go ahead. Hindi naman kailangan ang CONAS upang baguhin ang party list system sapagkat ito ay pwedeng gawin sa reforma sa isang ordinary legislation. At tungkol naman doon sa mga party list, ay ito ay dumaan sa proseso ng COMELEC at ng eleksyon. Merong mga disqualifications and qualifications pagtakbo bilang kandidato. At sila naman ay hindi na-disqualify at sila naman ay qualified susog sa mga rules and regulations ng COMELEC. At sila ay binutuhan ng taong bayan. Kung meron talagang mali sa party list system ay yung implementation ng party list system. Unang-una dun sa pag-register ng mga hindi naman dapat maging party list sapagkat hindi sila representative ng mga marginalized or disadvantaged sectors. Ito ang nag-bastardize ng party list system. Yung sistema ng pag-register ng mga party list na ang dami-dami na hindi naman representative of the marginalized and disadvantaged sectors. Okay, I will just react to that. No? Sige. Dahil yan ay misnomer and misperception ng party list law. Alam nyo, ang talagang nilalayon At the record ko, dito, kayo'y kinatawan ng party list, hindi ba? Buhay party list, buhay party list. Yes. Buhay party list. Hindi po yung nadimanda nung kami nag-apply. Hinarap na po namin yung issue yan. Bakit kayo humingi ng accreditation hindi naman kayo marginalized? Sabi ko, balikan natin yung provision ng batas. Ano ba nakalagay? Marginalized economically and politically. In other words, kami economically, hindi kami marginalized. I will never pretend to be penniless when I have my own means. But I am politically marginalized because I have no party. Paano po ako sasali sa Kongreso kung wala po akong partido? At that time, nag-away-away kami sa liberal at ako po naman ay natalo sapagkat nanalo presidente si Pinoy. And you cannot fight the president on an issue of party control. I gave up the struggle and I said, okay, inyo yung partido, hindi naman kayo magtatagumpay sapagkat pare-pareho layo ninyo eh. Noong pa man sinabi ko na masisira lang ang liberal under your leadership. So sila nanalo, ako lumipat sa party list. Why? Marginalized ako eh.
O yun, pinag-aralan ng korte yan, pinag-aralan nila, masusi. Ano nga ba layunin ng party list law? You can apply for a party list accreditation if you are economically marginalized. Tama po yun. And or politically marginalized. Kung wala kayong partido, itong paraan under the new constitution, inisip ng mga framers yan. Why am I familiar with this? I am familiar with the thinking of those who framed the constitution then. Na talagang gusto nilang bigyan ng pagkakataon yung mga wala sa major political parties. Ano major political parties noon? KBL. Kung hindi kami approve ng KBL, pwera ka na. Unido, kami yun. After a while, nabuwag na yung Unido. Naging multi-party system. Multi-party system, ang nangyari dyan, talagang nawala yung pagkakataon ng pangkaraniwan makapasok sa politika dahil na-control ng mga mesalapi yung mga political parties. Kaya hindi naging effective yung multi-party system, umisip sila ng paraan. Ang paraan, gamitin natin yung ginagamit sa Inglaterra, sa ibang bansa, party list system. Yung mga marginalized economically and politically, pwede kayong pumasok dito. Yun ang aming nagamit para makapasok sa politika. I never pretended to be a poor man. Hindi po naman ako talagang marginalized economically. But I have to admit, at that point in time, I was politically marginalized. I had to think of something to be able to be effective, to fight for my advocacy, and that's the culture of life. Kaya naisip po namin yung buhay party list. Ipaglaban ang pagpapahalaga sa buhay ng bawat tao. Nagmumula sa sinapupunan hanggang sa huling hantungan. Life is very important to everyone. We should value and we should treasure it. Yun po ang pinag-aalaban ng buhay party list. Kaya we are involved with the economic discussion. We're involved with the quality of life, the human rights. Lahat po yan ay may kinalaman sa buhay ng bawat tao. Salamat Kong. Taga mo na. Mukhang mag-out na si Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela. Baka meron pa tayong pahabol na tanong kay Mayor Rex. Paki-air mo nga, Casey, si Mayor Rex, kung salihan pa natin. Wala na? Wala na. Okay. Mukhang wala na. Anyway, baka gusto ka kasi magtanong itong si Cathy kay Mayor Rex. Okay? Sige, Cathy. Siguro po follow up ko another question po kasi long overdue na po yung issue ng dynasty, political dynasty. Natanong ko na kanina yan. Baka hindi ka nagkikinig. Natanong ko na kanina yan. Natanong ko na yung dynasty. Sige, go ahead. Okay. Kasi late ako pumasok. Sorry. Hindi, pero tawag dito, wala kasi si Mayor Rex, may tanong pa naman ako tungkol dun sa lupain ng Anyway, di ko alam kung natanong mo na Lakay yung tungkol dun sa sa political dynasty. Kasi parang katulad lang din po yan nung mga issue natin sa illegal drugs. Yung pong matagal ko na pong binabanggit ito even sa COMELEC na hindi ba dapat yung pong lahat ng mga tatakbo kapag may record sila na sangkot sila o involved sila dun sa sa illegal drugs, hindi ba dapat hindi na po sila pinapayagan na tumakbo? Ngayon, dito rin po hindi ba pwedeng maging klaro yung batas tungkol dito sa political dynasty na to kasi empleyado pa ako ng gobyerno, ayan pa rin yung issue hanggang ngayon Tsaka yung tanong ko nga tungkol dun sa sa mga sangkot sa illegal drugs na tumatakbo, hindi ba pwedeng maging yun para sa mga kongresista natin, mas paigtingin pa yung pagpapatupad na pagka may record sila hindi na sila pwede o papayagan na tumakbo sa kahit na anong posisyon. Sino gusto mo sumagot? Anyone po pwede naman po silang dalawa na. Drugs. Si Kung Edsel muna. Kung Edsel. Kapag ang isang tao ay may conviction na hinggil sa illegal drugs, ay check, siya ay disqualified na tumakbo. Pero kung wala pang final conviction, baka merong legal question ito sapagkat meron tayong presumption of innocence. Pero
nasa taong bayan ang pagpili ng mga uupong opisyales. Kung meron ng taint of drug-related activities, palagay ko kailangan ng i-reject ng taong bayan kahit na na-qualify to run as a candidate. Ang pananaw ko dyan, Lakay, Yes. ay simple lang eh. Uh, Ang sino mang lumalabag sa batas, babalikan ko yung aking sinabi kanina, at pinagsususpetsyahan lumalabag sa batas, whether you are a congressman, senator, whatever position you have, gumagawa ka ng masama. Lumalabag ka sa batas, you're involved in drug pushing or drug distribution. Alam ng gobyerno yan eh. Alam naman ng ating mga ahensya yan eh. Ang aking hinihingi, reforma sa enforcement, effective enforcement. Dahil kung hindi pinatutupad ng batas, diyan lumalala ang problema. Pero kung hinuhuli yung congressman dahil involved ka sa illegal, doon madadala ang lahat. Naalala ko kaibigan ko si Mark Jimenez. Congressman yun. At one time, bigla siyang dinampot ng American State Department agents dito sa Kongreso. Bakit? May ginawa siyang masama sa Amerika a long time ago. Pero hinabol siya rito, meron tayong extradition. Hinuli siya at kinulong ng 2 taon. Yung mga ganong enforcement ng batas, ang importante. Kaya pag sinasabi ninyo na bakit napapabayaan, pinapabayaan ng administrasyon, pinapabayaan ng autoridad, pinapabayaan ng enforcement. Yung ating criminal justice ang dapat nating busisiin. Equal to the interest that we have on economy, I would like to take a very serious look at the criminal justice system of the country. From arrest, prosecution, investigation, and disposition of the case. All the way, pag droga pinag-uusapan, you may not believe it, pag droga na, malamang-lamang absuelto. Bakit? Umaagos ang pera. Yan ang totoo eh. Kaya paikot-ikot lang tayo, tama yung sinabi nyo. Paikot-ikot tayo sa problema dahil walang definitive determined effort to improve the criminal justice system where the guilty, whether you are an incumbent, nahalal ka na nga, nanalo ka, nakabola ka ng kampanya, pero tuloy-tuloy ang negosyo mo, arestuhin, kasuhan, at ikulong. Pag nakita ng buong bayan na nakukulong ang mga nagkakasal at gumagawa ng masama, diyan mag-uumpisa ang reforma sa ating ekonomiya. Diyan uunlad ang Pilipinas kapag ang enforcement ng ating batas ay naging mas maayos. Yan ang dinaanan ng lahat ng bansa. Bago sila umunlad, inayos muna nila ang kanilang police enforcement, yung maparusahan ang gumagawa ng krimen. If we can do that, that is the genuine reform that will improve the economy of the Philippines. Thank you, Kong. Pabati muna kay Secretary Lydia Bueno, at kay Direk Benedict Ebegar. No, saan yung mga tanong ninyo dito? Gusto ko magtanong kayo. Hindi ko nakikinig lang. Kasi sayang yung pagkakataon na itong dalawang pagigitin na congressman natin ay maisasalang natin sa ating Meet the Press. Alright. Next question. Well, siguro maganda pag-usapan natin. Hindi na may iwasan kasi by October this year, filing na ng certificates of candidacy. Ano nakikita niyong senaryo o Edsel? Anong nakikita niyong senaryo pagdating ng next elections next year, no? What are your thoughts? Anong nasa isip mo o Edsel na posibleng mangyari itong papasok na eleksyon? Unang-una, ako'y nananawagan sa mga posibleng botante na mag-register sila. Hindi sila nag-register, hindi sila makaboto. Okay. At kung makaboto, ay wala silang partisipasyon in the election or acceptance of candidates. Yes.
ako ay yung principal author ng continuing registration law. Kaya they should take advantage of this registration. Pangalawa, kailangan yung mga nag-register ay magboto upang sila ay mag-participate sa electoral and democratic process. At tatlo, kailangan naman yung mga implementing agencies ay siguraduhin na fair, honest, and clean elections ang mangyayari sa susunod na national and local elections. Next question. Hindi ba dapat baguhin natin yung Smartmatic, Kung Edsel? Well, ako ay walang hawak na ebidensya sa ngayon. Kung meron bang pagkakamali, inefficiency, o dishonesty ang Smartmatic. Ako, pinapabaya ko yan sa meron tayong Oversight Committee on Electoral Reforms, joint ng Kongreso at Senado, at sila ang mag-usga kung kailangan ba na palitan ang Smartmatic. Okay, Congressman, bago kay Congressman Lito Atienza, ano mo sasabi niyo sa sinasabi ng ating Presidente, Kung Edsel, na the presidency is a man's job. Dapat ang next presidente, after him, lalaki. Hindi pwede babae. Kasi ang sabi niya, ang pagiging presidente ay angkop na kahatadhana para sa isang lalaki. It's a man's job. Kung Edsel. Well, sa Pilipinas, dalawa na ang naging babaeng president. Unang-una yung nag-restore ng democracy sa Pilipinas after the EDSA Revolution, si Cory Aquino, at yung isang ekonomista na talagang naggagawa ng magandang standards for our economic sustainability, at ito ay si dating President Gloria Macapagal Arroyo. At sa buong mundo, marami na rin naging head of state ng mga babae kapare sa Inglaterra at ngayon sa mga European countries at even dito sa New Zealand sa ating kasama lalaki lang at bawal ang babae. Okay. Colito, can we have your thoughts? Can we No, share I your do thoughts? not agree. I do not agree with the statement of the President. Tama, si Edsel. Ang effectivity ng pagiging Pangulo, wala sa gender yan eh. Marami tayo naging presidente lalaki, pero walang naging mas matagumpay pa sa liberation natin sa babaeng si Cory. Wala nang naging mas matagumpay sa ekonomiya isa rin sa babaeng presidente, si GMA. So therefore, hindi naman tama na sabihin pag babae hindi kaya ang trabaho. Now, on the Smartmatic issue, Yes. I have said enough. I cannot understand, I cannot accept it, why tayong mga Pilipino, yung ating halalan, pinagkakaubaya natin, pinagkakatiwala natin sa mga banyaga and foreign technology at that. Kung in control sila. Venezuelan. Yan, ginamit ang Smartmatic sa American election. Kamotik na nagkaroon ng insurrection and revolution. Dahil marami akong sasabihin dyan, kung talagang mapag-uusapan na. Napaka-ikli nitong programa niyo para sabihin ko at pakita ko mga ebidensya ko. Ang Smartmatic, hindi dapat magpatuloy dito sa Pilipinas. Humanap tayo ng Pilipino na magbibigay ng sistema ng ating automated election. We don't need a foreigner to be running Philippine elections. Pero tayo paulit-ulit. Sige na lang, yung election. We see doubtful doings. Bigla nagkaroon ng brownout nung nakaraang election. 7 hours, tama ba yun? Paglabas ng iba-iba na mga resulta. Kaya alam niyo, may katwiran si Trump eh. In a way, hindi ko justify yung kanyang pinagagagawa, pero I can understand his anger inside. Natulog siya, pagising niya, talo na siya. Dito sa atin, nagkaroon ng brownout, 7 hours, pagbalik ng bilangan. Ang dami mga party list na nakapasok na hindi ko alam kung saan nanggaling. Oh, yan. No, what I'm saying is, we need to take a look. Bakit Smartmatic ang ating ginagamit? I don't think they are the best. And in fact, all over the world,
where they are operating, nagkakaroon ng duda. Nagkakaroon ng milagro sa resulta. I can Okay. explain this to you in one program. I'll show you all my proofs na talagang namamaniobra yan kung meron ka ibabayad. Kaya itigil na natin ang katarantaduhan yan. And to me, kung wala rin lamang tayong dependable automated system, there's nothing wrong with a manual voting and a manual count. Oo. Lumaki ko sa ganyang klaseng politika. Bantayan yan sa presinto eh. Napakahirap mandaya. Pagkakapatayan, pero mahirap mandaya. Now, on the issue naman, Ah. yung original question na ano ang pananaw natin sa ano ba yung tanong ni ano kanina? Election. Lakay. Election, Ano next unang year. tanong mo? Ano ang scenario na nakita ninyo next Ah, year? ano ang senaryo? Ito, Yeah. sasabihin ko sa inyo. Ang daming senador tatakbo ng presidente at vice-presidente. Why? Ang batas na gawa nila so that when a senator runs for president or vice president, they do not resign. Pag Oh. natalo, balik sila, senador. Di ba yung napupuna yan? Yes, I am oo. projecting. Lahat ng kandidato for vice president, senador. Lahat ng maraming senador tatakbo for president. Because they have nothing to lose. Yun na nga. I inviting Congressman Lagman and all right-thinking congressmen, may panahon pa. Tingnan namin itong anomaliyang ito. Yung Electoral Reform Law of 1984 na bago pagdating ng implementasyon. Nalagyan nila ng kulatilya sa Senado. Except the senators. Kami ni Congressman Lagban, tatakbo kami, we have to resign. Yes. Ang mayor will have to resign. Si Mayor Rex, pag tumakbo yan any other position, he has to resign. Cabinet members will have to resign. By October, when they file, they resign. Yes. Yes, Senators, they do not have to resign. And if they lose, babalik sila sa Senado. Ang dami nagbalikan, di ba? Yes, yes, yes. Senators, so they'll do it again. They're not doing it for the fun of it. Ang sabi nga ng marami, they're doing it for the fun of it. Okay. Lucky. Very lucky ang ating mga senador. Ito si Congressman, ito si Joey. Dapat mayor na ito kundi dahil sa Smartmatic eh. Kaya alam kong gusto niya na magtanong. Joey Boy, go ahead. Siguro alakay no, mas tama yung yung analysis ni Congressman Atienza no. Dapat siguro nga dito dito sa charter change na sinusulong nila pasok dito yung level ng education ng tatakbong senador o presidente no. Dapat may mga masteral para naman sabi nga pag-apply ka ng trabaho, educational background na ka ng dapat sa pagkandidato ganun din magkaroon din ng level ng education na magkaroon ng requirement na gano'n, no? Para, for example, tatakbo kang presidente o sa Senado o presidente, dapat college graduate ka man lang o may masteral degree ka, di po ba? Para nag-apply ka ng trabaho, una-una hinahanap yung college degree. Can I react to that immediately? Sige. Masyado namang madiin yung ibinibintang mo na yung kulang sa edukasyon, hindi maaari maging leader. Ang kailangan ng Pilipinas, leader. Ang leader, hindi naman kailangan may masteral. Hindi kailangan graduate ng Harvard. Hindi kailangan valedictorian. Ang pinakamatalinong presidenteng nagkaroon tayo, sino? Si Marcos. Pero ano ang pinakapalpak na gobyernong dinanas natin na pinaghirap ang Pilipino? Panahon ni Marcos. Kaya, sino ang mga magagaling na presidente? Magsaysay. Kulang sa edukasyon, pero magaling na presidente. Okay. Yung mga naging maayos na presidente, kulang sa edukasyon. Pero, huwag niyo isabihin na kung wala ka rin lamang masteral, don't even aspire to become a leader of the nation. I think the lesser you know, the more effective you will be. Yung sinasabi lang, hindi nagnanakaw ang mayayaman, sino nagsabi niyan? Bilyonaryo. Ano ginagawa ng mayayaman? Nakaw ng mayayaman, nakaw ng nakaw. Alam nila kung paano magnakaw. Nung araw ang nakawan, libo-libo. Ngayong mga nakaupo na mga magagaling ang ulo, ang nakawan ngayon, daan-daang milyon, bilyon, sapagkat na-master nila ang pagnanakaw.
hindi ano yan, hindi garantiya yan, Joey. Yes, sir. Yung edukasyon has got nothing to do with the effectivity of leadership and patriotism. Joey Boy. O, sa ibang issue naman. Kung Edsel, sa Kongreso, nagkakaroon na rin na quote-unquote, pag-iimbestiga sa preparasyon ng ating pamahalaan laban sa COVID-19. In much the same case, ang Senado, ganyan din ang ginagawa. Ano ba ang assessment niyo sa ginagawa ng gobyerno natin sa ating kampanya laban sa pinakamatinding kalaban natin, ang COVID-19? Kung Edsel. Ito ba ay pinag-uusapan natin na Rolly Lakay, yung Yes. abrogation ng UP, Ay, di DNP, ba? Ito yung, ang tinatanong ko yung bakuna, yung ating preparasyon sa COVID-19. The whole government. Sa simula pa ng pandemic ay talagang walang konkretong preparasyon at plano ang ating gobyerno. Sa ngayon, tungkol sa bakuna, walang sinasabing konkretong plano. Ano ba talaga ang bibili na bakuna? Sa bibili nito? Sino ba ang mga beneficiaries na mabibigay ng bakuna? At magkano ba ang handang pundo ng gobyerno upang bumili ng sapat na bakuna? Ito ay hindi sinasabi ng ating pamahalaan. Ito ay hinihiling ng taong bayan malaman ang konkretong plano on the vaccination strategy ng ating gobyerno. Wala ito sa ngayon. Hindi ba magkaroon kayo ng hiwalay na investigasyon sa Kongreso apart from the Senate, kung Edsel? Ang Senado lang ang nag-iimbestiga nito. Kailangan hindi na nga kailangan investigasyon ng Senado. Kailangan sagutin ang mga tanong na yan ng gobyerno tungkol dun sa concrete plan and strategy on the vaccination program. Well, sa ngayon naman ay merong sa pangatlong pagkakataon na I understand today, ngayong araw na ito na Biyernes, ay ikatlong pagkakataon na may hearing ang Senado tungkol sa bakuna. No? So, iwanan natin sandali yan. Ang gusto ko malaman, gusto niya yata mag-react doon sa abrogation ng UP DND Accord. No? Congressman Edsel, ano masasabi niyo ron? Ako yung naghain na ng resolution number 4090. At hinihiling ko na imbestigahan ng Committee on Human Rights yung unilateral abrogation ng UP-DND Accord na nagbibigay ng sapat na proteksyon sa academic freedom and civil liberties sa loob ng mga UP campuses na pinagbabawal na pumasok ang mga military and police forces o elements kung walang prior notification and coordination sa UP authorities. At hindi naman hinihiling na permiso. Ang sabi ng accord ay prior notification and coordination. At hindi naman sinasabi ni Secretary Lorenzana na mayroong mga pagkakataon noon na sila ay humingi ng nagbigay ng notification at hindi naman nagbigay ng sapat na cooperation ang UP authorities. Wala pang nangyayaring ganon. Kaya sa palagay ko, walang sapat na basihan ang pag-unilateral abrogation ng isang kasunduan na mutually and bilaterally agreed upon. At kung ito ay extinguished, ay kailangan merong agreement ang dalawang partido at hindi lamang ang isang partido ang mag-abrogate nito. At ang sabi ko rin, itong unilateral abrogation ng accord na ito ay binibigyan ang floodgates for military and police operations inside the university at pwedeng maulit yung incident na nangyari noong 1989 na dinampot ang isang staff member ng Collegian at ito ay kino-urge to confess na siya ay kasama sa pagpatay ng isang American serviceman. At ito ay kailangan hindi na mangyari at kailangan talaga maproteksyonan ang ating University of the Philippines
na siya ang panungayin ang leading university dito sa Philippines susog sa pag qualify at pag-rank ng mga universidad sa buong Asia. Well, yung sinasabi ni Congressman, sinasabi ni Secretary Lorenzana kung Edsel, itong ginawa nila abrogation para mabibigyan ng proteksyon yung mga estudyante na patuloy po na nire-recruit para pumasok sa CPP-NPA, sa Kilusang Komunista kasi ang dami mga records, sabi ni Secretary Lorenzana na talagang may mga estudyante na hindi lang nagmiyembro kundi naging aktibo mga armadong mga miyembro ng CPP-NPA at napatay sa enkwentro sa mga tropa ng pamahalaan. So, ang sabi ni sabi ni Secretary Lorenzana, hangga't hindi napapaliwanag ng UP yung katotohanan na ang dami ng mga estudyante na sumama sa armadong pakikibaka, wala nang dapat pag-usapan. Anong posisyon nyo tungkol doon na OSL? Itong accusation ng militar at Yes. Secretary Lorenzana na hotbed daw for Recruitment. recruitment Yes. PP and PA, ang UP campuses, ay walang prueba na ibinibigay. Kaya ako'y nagsulat kay Secretary Lorenzana noong January 20. Hinihingi ko sa kanya kung sino-sino ba ang sinasabi ng mga UP students na namatay sa encounter. At ano ba ang mga pangalan nila at ano ang circumstances na sila ay napatay sa encounter. At parang malaman natin kung talaga sila ay UP students o kailan ba sila naging UP students. At hiniling ko rin kay Secretary Lorenzana kung sino-sino ang mga estudyante na sinabing na-recruit recently sa CPP-MPA. Sapagkat sa ngayon, walang mga warm bodies sa UP campuses. Walang mga estudyante to be recruited. Sapagkat ang mga classes ngayon ay online at walang face-to-face. At ako hanggang ngayon ay hindi pa sinasagot ni Secretary Lorenzana. Kong dito naman, ano masasabi niyo doon sa issue na yan? Abrogation ng UPP, DND Accord. The agreement, the accord signed in Yes. 1989 is a good step forward. Hindi dapat in-abrogate yan. Unang-una, ano ba ang problema? Sabi nila, ginagawa daw recruitment ang campus ng UP. Di hulihin yung nagre-recruit. Babalik ako sa theory ko, effective enforcement is always the solution. But when you brand the campus now in a manner that we cannot trust you because you are now the breeding ground of in the first place, UP has always been a very vocal community when it comes to activism. Lahat naman tayo dumaan sa pagka-estudyante. And I also was involved to a great extent on the youth activism of my time. Pero hindi pwede yung branding na UP, yan puro mga komunista yan. Huliin nyo kung sino yung nagre-recruit. At gumawa kayo ng sample na mapoprosecute, gamitin nyo yung inyong confidential fund, yung inyong intelligence fund. Mahuhuli nyo at mahuhuli nyo. How can you recruit without exposing yourself, really? Mahuhuli yan kung gugustuhin talaga ng intelligence community. Pero kung ang solusyon nyo lamang ay, ayun, terminate the agreement and from here on, allow the military to be omnipresent in the campus, di solusyon yan. And you will never be able to fight the youth idealism, especially on institutional basis. Ang UP talaga, yan
kilala natin na ang mga kabataan dyan ay nag-iisip, makabayan, at meron silang political awareness. So you cannot fight the communist threat or recruitment by removing the means of effective coordination. I cannot understand what Secretary Lorenzana is after. Beyond my common sense. Dahil kung atin talagang titignan, we want to fight and neutralize communist recruitment in the campus, magagawa yan without para bang painting the whole picture of the hammer and sickle before the campus of UP. In that process, yung mga walang kamalay-malay na hindi involved, hindi naman interesado, sila rin masasali ngayon sa branding. Puro komunista kayo dyan. I don't believe that and I don't buy that. Okay. Ay, may Dami tanong. natin na pag-usapan, ha? Pero, yes, Joey, sandali muna. Sabi ko, ang dami natin na pag-usapan, pero ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko na tanongin kay itong dalawang kongresista natin. Itong issue ng bagong presidente ng Amerika, ha? Ano sa tingin niyo ang may dudulot ng Biden presidency sa Pilipinas? What good will it bring to us? Bago na presidente. Kuwensel muna. Kuwensel. Ang unang-una, marami ng controversial na polisiya na ginawa ni Trump na binago ng bagong presidente ni si Biden. At posible na ang Pilipinas will be beneficiary of these reverse policies katulad ng sa immigration at sa anti-foreign workers policy na nakaraan administrasyon. At nasabi na rin na ang Amerika ay sinusuportahan ang desisyon ng arbitrary tribunal na dinismiss yung claim ng China sa West Philippine Sea at ito ay pabor sa Pilipinas. Sa palagay ko, yan ay importanteng development upang mapatibay natin ang ating claim sa West Philippine Sea. At kaugnay dito, kung si Secretary Lorenzana ay naghahanap ng mga komunista, doon siya pumunta sa West Philippine Sea na ino-occupy ng mga Chinese military communist forces. Okay. Well, ikaw naman, Colito, what good will the Biden presidency bring to the Philippines? Ako, I look at it positively, no. The character of Biden is easy to para bang to project. Yan ay projectable eh. Hindi katulad ni Trump. Si Trump, di mo alam eh. Mahirap tansyahin saan patutungo ang ating relasyon noong panahon ni Trump. But with Biden now, first of all, he's a Catholic. The only second president, U.S. president na Katoliko. So we're a Catholic nation. Marami na tayong magiging common grounds. Two, he is now more open to yung mga practical and realistic solutions. Si Trump, hindi, pabigla-bigla yan eh. Medyo may pagkabrusko. Nakita naman yung nangyari, ang pangyayari before he left the White House. He left a big imprint of the Trump leadership. So I see a more productive work between the U.S. and the Philippines. Since we are a natural ally of the U.S. anyway, we can no longer change that. Every Filipino family, kayong lahat, si Cathy, si Joey, si Rolly, Lakay, maski na si Edsel, and me included, meron tayong kamag-anak sa Amerika, sigurado ko. Oo naman. Kaya nga. So how can we be
pulling away from America when we are a natural ally of America. I'm not saying we should quarrel with China, but the point is we cannot help it but work with America. And Biden would be easy to work with, as I see it. Siya naging vice presidente at siya naman ay nagpakita na ng kanyang maturity, political maturity. Kaya it would be easy to analyze and see how we can work with him. And I hope we work with him because kailangan natin ng Amerika no matter what. We are friends of China. We should be friends with America. Well, mababanggit ko lang, bago nung inauguration ni President Biden nag-attend muna ng misa. Nagmisa muna bago siya nagpunta sa kanyang inauguration site, no? Si President Biden. Oh, Joey Boy, may dagdag katanungan. Go ahead. Since dito sa ating mga galing na mga kongresista, no, since na pabor man sila parehas dun sa hindi pala sila pabor sa pagputol dun sa accord o sa kasunduan sa pagitan ng DND at saka UP, may magagawa ba yung kongreso diyan para magkapagsulong sila ng batas na ipagbawal yung basta-basta nila pagpasok nitong mga pulis at militar sa lahat ng campuses sa ating bansa? Kaya itong ating resolution ay doon hinihiling natin na imbestigahan ang unilateral abrogation in aid of legislation. At posible na ang resulta nito ay maghain ng isang panukalang batas na yung mga terms and conditions doon sa UP-DND Accord ay isa batas. At kasama na dito, hindi lang UP, pero ang lahat ng mga universities and colleges sa Pilipinas. Upang mabigyan ng proteksyon ang academic freedom as yung mga civil liberties ng mga estudyante, mga faculty members at constituencies ng mga universidad laban sa harassment ng military and police forces. At ito naman ay hindi naman pinagbabawal na sila ay pumasok. Bigyan lang ng notification and coordination ang university authorities para maiwasan ang tinatawag natin na harassment and arbitrary detention or apprehension of alleged suspected students, faculty members, and members of the communities of university campuses. So, posible ka, Edsel, na magpatawag kayo ng pagdinig dyan? Meron akong panukala. Ito, House Resolution number 1490. Ito ay nabasa na first reading at palagay ko ito ay dadalhin sa Committee on Rules sa darating na Martes. At ako naman naniniwala na ito ay bibigyan ng visa at i-direct yung Committee on Human Rights na mag-conduct ng immediate investigation. Yuri? Okay na kayo. Kung, Congressman Atienza, baka may siya. ha? Si Congressman Atienza, baka mayroong Sige. comments doon. Ako dito. Sinabi ko na aking pananaw, I will definitely support the intentions of the resolution of Congressman Lagman, and that is to give the military and Secretary Lorenzana an opportunity to explain. I am not condemning them right away. I'm just saying that my reaction is one of raising my eyebrows. Why are you doing that? Now, this resolution of Congressman Lagman will give them an opportunity to explain. Paliwanag naman ninyo. You share it with us because otherwise we will immediately rule you're out of order. Explain nila why did they think this is the best. Kasi kailangan siyempre iniisip natin kung ano yung talagang tama, di ba?
Yan ba talaga ang tama? Paliwanag niyo sa committee ng Kongreso so that we can defend you if you need help or we can condemn you if you're doing it wrong. Lito, ipapadala ko sa iyo ang kopya ng resolution upang ikaw ay maging co-author. I'll appreciate it. I appreciate it. Thank you. Marami na nag-co-author ng resolution na ito. Salamat. Thank you. And congratulations. We need to look into it to give both the government, military, the police a chance to explain themselves. Why are you doing it this way? Di ba niyo pwedeng hulihin yung mga suspect ninyo sa labas, sa bahay nila, sa community nila? Do you need to involve the campus in any police or enforcement action? Yan ang aking tatanong sa kanila. Are you limited na hindi kayo makakagalaw outside of the campus? Ano ba kayo? Estudyante ba kayo? So, they have to explain themselves. I would like to hear the side of Secretary Lorenzana. So, I'd appreciate it, Kong. If you can involve me, I welcome it. I thank you. Lakay, okay na. Joy Boy. Bago tayo magtapos, may bagong galawan na naman sa Kongreso. Itong si dating speaker, Alan Cayetano, bumuo ng panibagong grupo, di ba? Nakalimutan ko na yung panibagong grupo ng pangalan. So, ano basa nyo dito? Question muna. Ano ito? Bahagi na naman ito ng maaaring BTS. na pagkakahati-hati ng Kongreso. Ano tawag doon? BST o BTS? BTS. BTS, ipinangalan pa sa isang, grupo ng mga singers, Koreano, no? So, ano na naman to, Kong Edsel? Ha? Sa Kongreso? Ay, Bagong independent group daw. ay, Ang ito ay binububuo nyo. ito ay isang grupo lamang na kahit sino ay pwedeng mag-organize sa kapulungan. At wag natin bibigyan ng motibo itong maliit na grupong to. Maliit lang. Palagay ko mga 6 lang ang members nito so far at hindi ito makakabuwag ng present leadership ni Speaker Lord Alan Velasquez. Polito. Yung sinabi ni Congressman Lagman, yun din ang aking pananaw. Anybody can form any block. You can declare yourself in any way, whatever you want as a member of Congress. Kapangyarihan at karapatan ng bawat miyembro yan. Pero to me, huwag niyo sabihin independent kayo dahil ang independent yan, si Congressman Lagman. Ako for a long time independent. Pero sila independent. Okay. Sabi nga ng mga nag-react, hindi kayo independent. Kayo ang barkadahan pumatay sa ABS. Well, yun ang next question ko. Sa inyong dalawa. Hirit ang ating mga kapatid sa ABS-CBN. No? Kasi meron na ba sa Kongreso? Wala pa yata. Sa Senado, meron na. Si Tito Sen. No? Nagpapanukano na kung pwede ay maaari na bigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Ano ang masasabi niyo dito, mga magigiting na kongresista natin? Kung Edsel, ABS-CBN. Sa simula pa, noon na merong hearings hinggil sa renewal o extension ng prangkesa ng ABS-CBN, ako ay sang-ayon doon sa extension o renewal. At sa ngayon, doon sa mga panukala na ibigyan ng bagong prangkesa, bago sapagkat expire na ang ABS-CBN, ako ay sang-ayon doon at I will support such measure and such initiative. Polito. Ako naman, alam niyo, stand ko dyan. Doon pa lamang sa hearing. Yes. The infamous 13 hearings done by the gang. Ginulpi nila. Ginulpi nila ABS-CBN. After a lengthy 13 sessions,
not able to prove anything of their allegation, as serious as they were, they declared ABS guilty beyond doubt. Now, how can I continue supporting that kind of a behavior coming from Congress? After a lengthy investigative hearing, hindi naman talaga hearing on the franchise eh. They were leveling serious charges. Kulang na lamang akusahan sila ng murder at ng mga serious high crimes. Or serious allegation that they were not able to support with proof when they invited resource persons as witnesses on their allegations. Baliktad ang sinabi ng mga witnesses. Hindi po totoo yan. Ganito, ganyan. And after that, they said, well, beyond doubt, they're guilty, so they should not be given a franchise. Kaya I do not agree with it. I called it a mistrial. I will continue calling it a mistrial, where there was a serious injustice committed on ABS-CBN. Not just on the Lopez's, but the ABS-CBN network and the people involved in it, including their millions of viewers who follow the programs of ABS-CBN. Wala silang napatunayan, pinarusahan pa rin nila. Hanggang ngayon, meron pa rin silang pagtatangka. Sa Committee on Good Governance, I attended it last Monday. Meron silang pinipilit na ginawa ang mga Lopez na nabura yung utang na 1.6 billion. Nilinaw ko yung mabuti yan. Sabi ko, I'm an interested member of Congress here. I asked the DBP, did you write off 1.6 billion? Totoo po ba yan? Hindi. The DBP denied it. Ganito po yan. Pinaliwanag nila yung proseso where the debt papers of the Lopez's were bought by the Lehman Brothers. Under the law, that was illegal. So there was nothing illegal in it. Did the Lopez's gain from it? Hindi na ba sila nagbayad ng 1.6? Hindi po. Nagbabayad pa rin po sila. So therefore, Okay. yung kanilang pagsisikap to paint the Lopez's and ABS-CBN as criminals and justified yung kanilang ginawa. And they are unable to support it with evidences, and they're making the agencies of government now produce documents that will support their allegation. Sabi ko nga, this is a fishing expedition of the worst kind. You are asking people now, leading central bank, DBP, to produce documents that may put them in jeopardy. Hindi siguro tama ito kung anybody who comes to Congress with a complaint against any institution, any government sector, should be supported by documents. Hindi yung, I accuse you of wrongdoing, you produce the proofs that I need. This is nothing but a continuation of the browbeating that the Lopez had got from this gang called now the BTS. Yun ang aking sinabi noon. Inuulit ko sa inyo. After all that has been said and done at matapos ang termino ni Pangulong Digong, Pangulong Duterte, ang tanong ko, Congressman Lito, pwede ba balikan si Pangulong Duterte sa issue ng ABS-CBN? Kasi ang paniwala ng marami. Nakinig ako sa statement ni Presidente nung isang araw. Yes. Word for word. Yes. Kasi pumutok sa media eh. Oo. Presidente, parang pinagalitan ako. Dilma Santos, Soto. They will never get, sabi ng vlogger, sabi ng vlogger. Franchise, sabi ng Pangulo. Itong si Atienza, si Vilma Santos, si Soto, yan ay mga, para bang pinagalitan kami publicly. So I listened to his speech. Word for word. Wala akong narinig na gano'n. Ang narinig ko, positive. Ano yun? Sabi niya, all they have to do is clean their names. Totoo ba na sila hindi nagbayad ng buwis? Kung hindi sila nagbayad ng buwis, huwag na sila mag-apply. Anybody for that matter, not only the Lopez's. Anybody who don't pay taxes should not apply for any franchise. I agree with that. But he did not name the Lopez's. At saka, we're still in the process of precisely yung committee nag-iimbestiga. Totoo ba hindi nagbayad ng buwis? Pag lumabas na nagbayad ng buwis, wala namang illegal na ginawa. Yung wala nang objection ng Pangulo, I look at it as a positive
statement. Contrary to the interpretation of the Cayetano bloggers na pinagalitan daw si Atienza, si Vilma Santos. Hindi ako pinagalitan. Ang sinabi ng Pangulo, kung talagang hindi nagbabayad ng buwisan, they will never get anything anymore. Without even naming the Lopezes, without even naming ABS. Sino nagsasabi niyan? Yung mga kapatid natin sa media na medyo nakakawala na ngayon kung ano mga katarantado na pinagsasabi sa internet. So therefore, I don't see the president as a problem. Tanong ko, Congressman, pagkatapos ng termino ni Pangulong Digong, Pangulong Duterte, pwede ba siyang balikan? Bakit hindi ko balikan? Di balikan natin si Cayetano dahil siya mga may pakananan lang yan. Okay. Kung Edsel, Pero sa'yo naman. pinag-push na naman siya na eh. Tapos na pagdurusan ni Cayetano. Namin siya. He did not resign. He was breaking his word and congressmen believed he should not be supported if he did not honor his word. Kaya he has been punished. For all I care, he can do whatever he wants. But ama si Edsel, mahihirapan siya maligay ng confidence ng mga majority of congressmen. Edsel, kamo na. Ang paghuhusga ng may makanan sa pagpatay ng prangkesa ng ABS-CBN ay ang taong bayan sa darating na eleksyon. Yung mga nagkasala ay kailangan i-reject na ng taong bayan sa electoral process. At yung mga nominee or proxy ng mga hindi natatakbo ay ganoon din ang kailangan gawin ng taong bayan. Okay, I believe we have covered a lot of things umaga nito. One minor addition sa Sige, sinabi sige. ni Edsel. Yan ang tunay na kapangyarihan. The power rests in the people's hands. Ito yung sinasabi ni Mike Defensor, we have the power. We can remove the franchise. Mali kayo dyan. Ang power, ang bayan. Pag kayo ibinoto uli, papalad kayo. Pag kayo ay itinapan, alam na nyo kung saan galing ang kapangyarihan. Tama yun. At saka tama yung sinasabi ko kung Edson na yung kapangyarihan na yan ay mangyayari lang kapag kayo ay buboto. No? Pagka hindi kayo mag-register at saka hindi buboto, wala kang karapatan na magkomentaryo afterwards. Di ba, Edson? Tama yun. At mag-rehistro at at bantayan ang sagradong boto. Alright. So, palagay ko, hulihirit na. Bago tayo matapos, kung Lito, hulihirit sa ating mga viewers, sa ating Meet the Press. Sa National Press Club, alam nyo ito ang ating sandigan ng tunay na kalayaan. Malayang pagsasalita sa pamamagitan ng National Press Club. Maski na nung kadiliman ng Marcelo, dito ko umi-standby sa National Press Club dahil diyan lamang ako nagsasalita ng malaya. Pagpatuloy niyo ito, and let us all defend our newly established freedoms, including academic freedom. Huwag natin pabayaan. Mabawi pa. Muli. Never again should we allow the deprivation of basic Filipino rights. Thank you. So, Thank you. Ulit sa Chesa. Kong. Thank you. Mabuhay ka. Alright. Hulihirit din kay Kong Edson. Maraming salamat Thank you, sir. sa Filipina Press Club at sa matagal ko ng kaibigan na si Rolly Lakay na Thank you. ay Tagal napagbigyan na. ng opportunity na ma-discuss itong mga hot issues ngayon na panahon. Thank you. Okay, thank you. So sa kanila po natin mga kasamahan, si Joey, thank you. Direct Joey, si Cathy Cruz, thank you. Yung ating mga kaibigan sa Remate, sa TV5, sa Radio 5, sa PD4, thank you, Cathy, ng tuklasin natin. At saka na po siyempre ng ating Presidente, si Pangulong Paul Gutierrez, na nandiyan sa Nueva Ecija. At congratulations again sa induction ngayong araw nito ng mga opisyal at mga miyembro ng Nueva Ecija
Press Club. So ako naman si Lakay, Rolly Gonzalo po. Nag-iiwan ng isang magandang tanghali sa ating lahat. Ba, pagkain na. Pananghalian na. So salamat muli sa ating mga sponsors, ang DNR, ang Smart, ang Pagco, siyempre, at ang MST. So that, salamat na marami. We'll see you next time sa isang edisyon ng ating Meet the Press ng National Press Club. God bless, stay safe, and stay alive hanggang sa dumating ang bakuna para tayo ay makasurvive sa COVID-19. Thank you. Magandang tanghali muli sa inyo lahat. Hi, this is Attorney Larry Gadon. Mga katropa, palagi kayong manunood ng itong Report to the Nation. No? Ito ay weekly media forum ng National Press Club. At lahat talaga ng inyong mapapakinggan dito ay siguradong mga importante at mahalagang impormasyon. Maraming salamat. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters, direct from the personalities behind it. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National